Yan, ang main character niyan usually mga babae, single woman, nasa 20s, early 20s o kaya 30s na yung edad. Ang ginagawa nila, binabalanse nila yung trabaho, yung love life, yung personal na paglago nila or personal growth. And then mostly ang tono niya it's either naman masyadong emotional, what else? And also very relatable sa audience. Yan, this one, try to identify what's the title of this literary work. Yeah, Hello, yes. love, good. Once again, Miss Francisco. Hello, love, goodbye po. All right, correct. Hello, love, goodbye. Napanood niyo na ba to? Grade 11? Yeah, sino tong main character? Sino yung leading man? Alden Richard. All right, correct, Miss Atim. And then her female lead, sino yan? Si Catherine. Alright, Catherine Bernardo herself. Yan, try natin i-justify. Bakit kaya chick lit to? Mula dun sa definition na binigay ko kanina, paano natin masasabi na under siya ng chick literature? Kasi yung lit na word, pinaikling version siya ng word na literature. So, lit, chick lit. Chick from the word is it's something to do with a young woman. Right? Yung po ma'am, sa season 1 po, si Catherine po is nag-abroad para makatulong po sa pamilya niya. Then habang nagtatrabaho po siya is na-meet niya po si Alden. Then yun nga po parang pinursu siya ni Alden. Tas naging sila po pero may mga problem pong dumaan ma'am. Then yung season 2 ma'am, di ko po napanood. Alright, correct. So makikita natin, same sa sinabi ni Mr. Casella, ang tema na papasok diyan may kinalaman din sa love and dating. Yan, tingnan natin yung plot lang, yung summary ng Hello, Love, Goodbye. 'Di ba? Ang character niya, dun tayo sa Goodbye kasi ito yung prequel. Yun ang unang bahagi, tapos yung sequel, yun yung Hello, Love Again. Focus tayo dun sa unang bahagi ng literatura na yan. So, we have the theme, career versus love. Kayo pag pinapili kayo, kung kayo si Joy, OFW kayo sa Hong Kong, gusto niyo maging nurse sa Canada, pero later on, may na-meet kayong isang tao, na nabighani kayo sa kanya, nahulog yung damdamin nyo. So, ano yung pipiliin nyo? Yung pag-ibig nyo o yung future na inaasam nyo? Sige nga, would you choose your career over love or love over career? Kung kayo si Joy. Ma'am, career. Yeah, bakit career? Wow, ang daming career, 3. Yeah, lahat pala kayo. Bakit career ang pipiliin? Ma'am, kasi ma'am, pag career, mas mahalaga yun. Kasi ma'am, yung pag-ibig ma'am, nakapaghintay naman yun kesa sa career. Alright, it has its own time, sabi nga ni Mr. Casella. Yan. How about Miss Atim and Miss Francisco? Same justification o iba kayo ng rason? Pwede niyo bahagi sa same lang. Okay, 'di ba? Kaya siya pasok sa chick literature. Of course, ang bida ay babae at siya ay si Joy, 'di ba? Joy Fabregas if I'm not mistaken. And then pinakita diyan yung pamumuhay, 'di ba, ng mga overseas Filipino workers, 'di ba? Ano yung challenges na nararanasan nila? Nagdo-double jobs ba sila, triple or quadruple jobs pa nga 'di ba? Para hindi sila kumbaga ay pumalya sa pagpapadala ng pera para sa kanilang pamilya. Yan, pinapakita diyan yung magiging practical ka ba o pipiliin mo yung romanticismo, yung pagmamahal nga na sinasabi na gusto mong ipagpatuloy, dun sa taong gusto mo or minamahal mo. Yan. So once again, it is under chick literature. Okay?